Hi, good day to everyone. I greet you all in Jesus Christ's name, our Savior and our Lord. Ako po ang inyong kapatid sa social media, Jess Valenzuela, na bumabati sa inyong lahat at dalangin ko na kayo ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Ngayong gabi, tayo po ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng encouragement, kalakasan, mga pag-asa sa ating mga buhay sa kabila ng ating mga dinadanas na mga unos, mga pagsubok sa ating sanglibutan ngayon. Alam nating lahat na tayo ay dumadanas ng pandemic, buong mundo, at maraming mga sakuna ang nangyayari at lalo na dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Katatapos lang ng maraming mga bagyo, mga typhoon na puminsala sa maraming mga provinces at kumitil ng maraming mga buhay at lalong nagpapahirap sa kalagayan ng maraming mga Pilipino. Ngayong gabi, gusto ko lang ipaalam sa lahat ng broadcast na ito ay broadcast ng House of Grace, Jesus Christ Ministries Incorporated. Ngayong gabi, samahan ninyo ako sa ating pag-aaral. Titingnan natin ang ating pag-asa at kalakasan mula sa salita ng Diyos. Ang ating topic ngayong gabi ay After the Storm. Pagkatapos ng bagyo or unos. Makikita natin ang ating teksto, mag-start tayo sa Mark 14:43 and then 44 at pababa. Ito ay storm na dumating sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ating titignan kung ano ang naging result nito sa Kanya at sa mga taong sumampalataya sa Kanya at sa mga taong naging kaaway Niya nung siya ay andito pa sa mundong ito. After the storm. Mark 14:43 to 44 muna. And immediately, while he yet spake, that's Jesus Christ, cometh Judas Iscariot, one of the 12, and with him a great multitude, with swords and staves, from the chief priests, and the scribes, and the elders. And he that betrayed him had given them a token or a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he. Take him and lead him away safely. 45. And as soon as he was come, he goeth straightway to him, to the Lord, and saith, Master, Master, and kissed him. And they laid their hands on him. Hinuli nila siya, and took him. And one of them that stood by drew a sword, and we all believe that that was Peter, and smote a servant of the high priest, and cut off his ear. 48 and 49. And Jesus answered and said unto them, Are ye come out as against a thief, with swords and with staves to take me? I was daily with you in the temple, teaching, and ye took me not, but the scriptures must be fulfilled. So dito pa lang mga kapatid ko, ay makikita natin ang katotohanan at ang dependability ng mga kasulatan. Talagang totoo ang ating mga Biblia. And they all forsook him and fled. At iniwan siya ng kanyang mga alagad at sila ay tumakas. They all forsook him and fled. Amen. After the storm, pagdating ng unos,
Pagkatapos niyan, ang tawag diyan ay the aftermath o ang consequence o ang result. You know, a storm can either make us or break us. Ang mga pagsubok, ang bagyo, unos, baha, lindol, mga sakuna, maging ang unos sa ating mga buhay ay magkakaroon ng aftermath. And then the storms can either make us more holy, make us more dedicated. The storms can make us stronger and more determined to serve God. Amen. Hallelujah. And a storm can either make us more determined to go on serving the Lord unto death or until the end of time or until the day of His coming. Or it can also break us. A storm can also break us. That means it can destroy us. It can make us backslide. It can even send us to hell. So it all depends on our responses. Itong mga examples ng mga aftermath ng storm. Ito ay sa US. The aftermath. Wipe out ang mga bahay, ang mga sasakyan, manasirang mga kabuhayan at mga bahay, at may mga buhay ding nasawi. Ito ay nangyari sa Limestone County, Alabama, noong April 3, 1974. Ayan, makikita natin ang devastation. Makikita natin ang aftermath, ang result, mga kapatid, ng sakuna. And then may nangyari din ulit sa Amerika, doon sa Louisiana, at pinakamatinding tinamaan ay ang New Orleans, isang malaking syudad ng Louisiana. Yun ay ang Hurricane Katrina. Several months after the Hurricane Katrina, andon kami sa New Orleans. At mismo nakita ng aking mga mata ang mga sira-sirang bahay. Yun ay iniwan ng Hurricane Katrina. So after the storm, meron talagang mga ganitong mga pangyayari, may mga pag-wipe out ng mga properties, pagkatumba ng mga puno, pagkasawi ng mga buhay. Ayan, makikita natin. The aftermath. Pagkatapos ng unos, ano ang consequence, ano ang result. The aftermath is the aftermess. Kasi magdudulot yan ng kaguluhan at mga pinsala after the storm. Tayong mga tao, mga kaibigan at mga kapatid, sa ayaw natin at sa gusto, hindi natin mapipigilan na tayo ay haharap sa iba't ibang klaseng unos o bagyo sa ating mga buhay. Maliban sa natural na catastrophe, natural na phenomena na nangyayari sa ating mga paligid, ay magkakaroon tayo or haharap din tayo sa iba't ibang klaseng storm. Halimbawa, physical storm. Ngayon, halimbawa, malusog tayo, pero hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, next week, next year, or next 10 years from now. Anong mangyayari sa ating mga katawan? Yan ang isang unos o isang storm na susubok sa atin. Either tayo ay maging malakas at lalong maging dedicated, or tayo ba ay madi-discourage at lalayo tayo sa Panginoon. Tatakas tayo katulad ng mga disciples. And then of course, ang physical storm ay magre-result ng mental storm. Magkakaroon ng kagulumihanan sa ating mga pag-iisip. And then of course, magdudulot din yan ng emotional storm. Pero ang pinakamatindi sa lahat ay ang spiritual storm, na kapag hindi natin ito napagtagumpayan, hindi natin ito na-overcome,
Ang spiritual storm ang siyang sisira ng ating relasyon sa Diyos at ng ating mga eternal destiny. Ang spiritual storm. So merong 4 na uri ng mga bagyo na ating mararanasan sa ating buhay, mga kapatid at mga kaibigan. Physical, mental, emotional, and spiritual storms. At lahat ng yan, they all leave a mess. Magkakaroon ng kaguluhan, magkakaroon ng mga pinsala, magkakaroon ng mga lamat, magkakaroon ng mga di magagandang result. Ngunit lahat ng yan ay nagdedepende sa kung anong uri ng response ang ating gagawin sa storms na darating sa ating mga buhay. So after the storm, halimbawa, may mga examples tayo sa Bible. Si Cain, nagkaroon siya ng spiritual storm dahil sa kabila ng warning sa kanya ng Diyos, ay inalipin siya ng kasalanan. Nagpasakop siya sa kasalanan, nakontrol siya ng kasalanan. Sa sobrang inggit niya sa kanyang kapatid na si Abel, ay pinaslang niya ang kanyang kapatid. Nagkaroon siya ng spiritual storm na nagkukos ng mental storm, na nagkos din ng kanyang emotional storm, mga kapatid, na hindi niya na-overcome sa kabila ng warning sa kanya ng Diyos na kung hindi ka mag-ingat, ang kasalanan ay nagbabantay lang sa iyo at sasakupin ka niya at ikokontrol niya ang buhay mo. Ang nangyari, si Cain ay hindi nagtagumpay sa spiritual storm na dumating sa buhay niya at pinatay niya ang kanyang kapatid, and the Bible says he went out from the presence of the Lord. Siya ay lumayo, siya ay pinaalis sa presensya ng Panginoon. Yan ang masaklap, mga kaibigan at mga kapatid. Amen. Ngunit may isang tao sa Bible, ang pangalan ay Job. Siyang pinakamayaman sa kanyang lugar. At iginagalang siya sa kanyang lugar. At maligaya ang kanyang pamilya, masagana ang kanilang buhay. Ngunit isang araw lang ay dumating ang malalakas na storm na sumubok sa pananampalataya at dedikasyon ni Job sa Diyos. Na namatay ang kanyang mga anak. Kinuha ang kanyang mga hayop at ang iba ay namatay. Ang kanyang ari-arian ay biglang nawala sa isang iglap. Pati ang kanyang kalusugan. Ang naiwan sa kanya ay ang kanyang asawa na wala namang sympathy sa kanya. But despite all those storms na dumating sa buhay ni Job, amen, ang sabi niya, the Lord giveth and the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. At dagdag pa ni Job, ang sabi niya, though he will slay me, yet will I trust in him. Patayin man ako ng Diyos, ay mananalig pa rin ako sa Kanya. Aasa pa rin ako sa Kanya. Manampalataya pa rin ako sa Kanya. Kaya ang result after the storm, ang result sa buhay ni Job, siya ay nag-prosper. Bumalik sa kanyang lahat ng mga blessings na nawala sa kanya. At sobra-sobra doon sa mga bagay na nawala sa kanya. Dahil si Job ay kumapit sa kamay ng Diyos. Tumayo siya sa pananampalataya. At hindi niya inalis ang kanyang mga mata at paningin sa pag-asang na sa Diyos lamang niya makikita. Kaya after the storm, baligtad sa nangyari kay Cain, si Job ay nag-prosper at bumalik sa kanyang lahat ng mga blessings na nawala sa kanya at sobra-sobra pa ang bumalik sa kanya. Sa panahon ng Babel, mga tao doon sa Genesis chapter 11, ang mga tao meron lamang isang language, isang wika. Nagkaisa sila, nagtayo sila ng buog,
ng tower, tinatawag na the Tower of Babel. And then, yun daw ay sentro ng kanilang worship at sentro ng kanilang pagiging self-conceited na hindi nila kailangan ng Diyos. And then of course, dumating ang unos mula sa langit, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagbaba ng Panginoong Diyos sa kanilang dako at ginulo ang kanilang mga wika, ang kanilang wika, kaya nagkaroon ng division, nagkaroon ng separation. Doon nag-start na nag-iba-iba ang wika ng tao at doon nag-start na ang mga tao ay nagkawatak-watak. Mga kapatid. So ang result ng storm na ibinigay ng Diyos through that confusion, that commotion, ay division and separation at nasira ang kanilang mga tower o ang kanilang tower at ang kanilang maraming mga dream para sa kanilang sarili na hindi kasali ang Diyos. Pero makita natin si Noah na nung dumating ang baha sa kanyang panahon, mga kapatid, ay na-save niya ang kanyang pamilya. Sila lang, siya, ang asawa niya, 3 niyang mga anak na lalaki at ang kanilang mga asawa ang na-save doon sa ark. And then, sa panahon na si Noah ay nagpipreach, si Noah ay nagpiprepare kasama ng kanyang family ng ark, pinagtatawanan sila ng mga tao. Before the flood, Noah and his family were a minority. Ngunit nung dumating ang flood, mga kapatid, si Noah at ang kanyang pamilya plus God were the majority. Naging majority sila, mga kapatid. Ang nangyari, pagkatapos ng storm, si Noah ay gumawa ng altar at sumamba sa Diyos. At ginawa niya ang mga gawain para sa kanyang pamilya at para sa gawain ng Panginoon. After the storm. Kung titingnan natin ang storm na dumating sa buhay ng ating Panginoon. Bago dumating ang storm na yon, mga kapatid, sa kanyang 3 years na ministry, ang unang year was a year of inauguration. Nabaptize siya ni John, and then bumabang Holy Spirit sa kanya, and then nag-start siyang sa kanyang ministry, nag-preach, nagpalayas ng mga demonyo, nagpagaling ng mga taong may karamdaman, gumawa ng mga himala, mga kapatid, at sunod nun was a year of popularity. Dahil maraming mga taong lumalapit sa kanya. Maraming mga taong gustong kumain ng pagkain na kanyang pinarami. Gusto nilang makita ang kanyang mga himala. Kaya sunod ng sunod ang mga tao kung saan siya pupunta. A year of popularity. Ngunit nung patapos na ang kanyang ministry sa lupa, it became a year of opposition. Marami nang gustong pumatay sa kanya. Lalong-lalo ng mga Fariseo at ang iba pang mga taong sa tingin nila at sa kanilang pagkarinig ay kontra sa kanilang paniniwala ang teaching ng ating Panginoong Hesukristo. At sa kanilang mga buhay, talagang magkasalungat ang teaching ng Panginoon sa kanilang reliyon, sa kanilang practices, sa kanilang mga ugali, sa kanilang masasamang mga pagkatao. Kaya pinagsikapan nilang mapatay ang ating Panginoong Hesukristo. And then, pagkatapos ng kanyang ministry, and then the storm broke. Dumating na siya'y hinuli, na siya'y nilatigo, siya'y dinuraan, siya'y sinuntok. Siya, mga kapatid, ay hinampas ng tungkod. At siya ay pinapasan ng mabigat na krus. And then siya ipinako sa krus tulad ng isang masamang kriminal, isang taong napakasama. At siya ay naging curse para sa atin upang ang curse na dulot ng kasalanan o resulta ng kasalanan sa ating mga buhay ay maalis at mapalitan ng freedom, mapalitan ng blessing, lalong-lalo na ang blessing ng kaligtasan. Lahat ng yan, mga kapatid,
ay nangyayari sa ating Panginoon, ang unos ay dumating sa kanyang buhay, mga kapatid ko. At doon sa krus, nagbatas siya. Tiniis niya ang storm, mga kapatid. Hindi po siya bumitaw sa kanyang mga salita, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang purpose. Amen. At namatay ang ating Panginoon, inilibing, ngunit nabuhay na maguli. At ang result ng storm sa kanya, siya ay nabuhay na maguli at siya ay umakyat sa sangkalangitan at nakaupo siya ngayon sa kanan ng trono sa kaluwalhatian. Ganyan, mga kapatid, ang nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit nung siya ay nasa kasagsagan ng kanyang storm, ang sabi ng Bible, they all forsook Him and fled. Tinalikuran siya ng kanyang mga disciples. Di ba, ganyan din ang nangyayari sa marami sa atin. Kapag mayaman ka, masagana ka, kapag ikaw ay sikat, ikaw ay leader, marami kang kaibigan, marami kang kamag-anak. Pero kung ikaw ay meron ng storm, kung ikaw ay meron ng mga trials, kung ikaw ay down, then ang tendency ng tao ay tatalikod sila sa iyo. Ganyan ang nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. They all forsook Him and fled. Amen. So ganyan ang nangyari during the storm ng ating Panginoon. Pero meron pong secrets to survive the effect or the aftermath or the aftermath. Merong sekreto or mga sekreto kung paano tayong manatiling nakatayo. Amen. Through the storm. Kahit may mga unos tayo, kahit may mga trials tayo, kahit may mga mabibigat tayong mga problema, tulad ng dinadanas natin ngayon sa mundo. Down ng ating economy. Minsan din natin alam kung saan tayo kukuha ng ating mga blessing sa pang-araw-araw. Meron tayong storm na dinadaanan ngayon, mga kapatid ko. Ang mga business ay nag-close. Maraming nawalan ng trabaho. Maging ang mga churches ay nahihirapang bumalik sa kanyang usual na mga activities. Pero para tayo ay makasurvive sa storms ng ating buhay, meron pong ibinigay ang Bible na mga example kung paano tayo mag-survive sa storm. Number 1, ang ating example ay si John the Beloved. Siya lang ang hindi tumakas nung hinuli ang ating Panginoon. Siya lang ang naiwan doon kahit nasa krus ng Panginoon. Andon si John. Hindi niya iniwan ang ating Panginoong Jesucristo. John stayed close to Jesus. Makikita natin yan sa Bible. Nasa kasagsagan ng storm ng ating Panginoon, si John lang ang nagstay kasama ni Mary na ina ni Jesus at ng ibang mga babae. John stayed close to Jesus. Kapatid, number 1 secret, pag ikaw ay dumadaan sa storm ng buhay, stay close to Jesus. Ito nga ang panahon na dapat kang maging close lalo sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ito panahon upang ikaw ay lumayo, tumalikod sa ating Panginoon dahil may problema, na ma-depress ka, at ikaw ay magtampo sa Diyos, ikaw ay mag-backslide, ikaw ay lumayo sa kanyang presensya. Mga kapatid, hindi po. Ito ang panahon na dapat tayong mag-stay close sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang sabi ng Panginoon, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Amen. Kung anak ka ng Diyos at talagang pinili ka ng Ama at talagang umiibig ka sa Diyos, mga kapatid, walang unos na maaring tumulak sa iyo palayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Because kung ikaw ay anak ng Diyos at umiibig sa Kanya, sabi ni Paul, and we know that all things work together for good
to them that love God, even to them who are called according to His purpose. At kung ikaw ay manatili sa Panginoon, never kanyang i-cast out. Never kanyang itakwil. Number 2, John helped a friend. Amen. Anong nangyari? Baga, iniwan ng Panginoon ang kanyang nanay kay John. Ang sabi niya sa krus, "Son, behold your mother." Mother, ang sabi niya sa kanya Mary, "Behold your son." At sabi ng Bible, dinala ni John si Mary sa kanyang tahanan after that. Sa Matthew 25:40, "And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me." Amen. Kahit may storm, gumawa tayo ng mabuti, mga kapatid. Gumawa tayo ng pagtulong. Amen. Manalangin tayo, idalangin natin ang ating mga kapatid. Panahon ito ng unity sa Espiritu. Panahon ito na magpagamit tayo sa Diyos. Amen. Number 3, John stuck it out to the bitter end. Hanggang sa katapusan, mga kapatid, hindi bumitiw si John sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kahit na nilait ang ating Panginoon, kahit na itinakwil ang ating Panginoon ng mga tao. Ang sabi niya sa Matthew 10:22, "And ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved." Yan ang ginawa ni John. Hindi talaga siya bumitiw sa ating Panginoon. Hindi siya lumayo. Hindi siya tumakas palayo sa ating Panginoon. Amen. He stayed there. He stuck it out to the bitter end. Glory to God. Number 4, John did what he should. Kung ano ang magagawa niya sa panahon ng storm ng ating Panginoon, ay ginawa ni John, mga kapatid ko. Amen. Kaya, ang mga storm ay nagre-reveal ng totoong dedikasyon ng tao sa Diyos. Kung siya ba ay nagbibigay lang ng lip service sa ating Panginoong Diyos, o talagang taos-puso ang kanyang relasyon, ang kanyang worship sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabi ni Jesus sa Matthew 7:21, "Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven." Amen. Hallelujah. Number 5, John stayed close to the church. Mga kapatid ko, kahit na hindi pa nabuhay ang Panginoong Hesus, may storm pa. Si John ay hindi, mga kapatid, lumayo sa grupo ng mga disciples o mananampalataya. Si John 20:19-20. "Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and saith unto them, Peace be unto you." Amen. Nung sila ay nagkakatipon, tamang-tamang nabuhay na namaguli ang ating Panginoong Hesus at nagpakita sa kanila. Makita natin si John na hindi siya lumayo sa grupo ng mga mananampalataya. And when he had so said, he showed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Amen. Number 6, John kept hope alive. Amen. Kahit madilim ang bagyo at ang unos, ang mga trials, huwag nating patayin ang pag-asang ibinigay ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid ko. John kept hope alive. Amen. He was the first to believe. Siyang unang sumampalataya ng resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. Number 7, John recognized the hand of Jesus in the storm. Amen. Alam ni John na kahit may unos, may malaking trial sa Panginoon at sa kanilang lahat,
ay andun pa rin ang kamay ng ating Panginoong Diyos na hindi humiwalay sa kanila. Amen. John 21:7, therefore that disciple whom Jesus loved, that's John, saith unto Peter, it is the Lord. Amen. Amen. Now, on the other hand, mga kapatid, anong nangyari kay Judas? Ang nagkanulo sa Panginoon, ang taong hindi talaga umibig sa Panginoon, kundi ang inibig niya ay ang perang kanyang daladala. At siya pa ang nagkanulo sa Panginoon sa halagang 30 pieces of silver. So the aftermath, ang nangyari kay Judas, pagkatapos niyang ipinagkanulo ang Panginoon, na-realize niya na ipinagkanulo niya ang isang inosenteng tao. Kaya ang ginawa ni Judas ay nag-overwhelmed sa kanya. That means, hindi niya nakayanan ng bigat ng kanyang ginawa. Dumating din sa unos na yon, sa spiritual storm na ginawa ni Judas sa kanyang sarili, mga kapatid. He was overwhelmed by the result or the effect of that storm, spiritual storm. Kaya ang ginawa niya, siya ay nagpakamatay, mga kapatid. Now, in the aftermath or in the aftermath ng mga unos, mga kapatid, anong nangyari? Judas gave up. Alam niyong pwede rin mangyari sa atin yan, na mag-give up tayo, na susurrender tayo, tatalikod tayo sa Panginoon, magtatampo tayo, at maaaring gagawa tayo ng masama dahil natatakot tayo para sa ating sariling mga buhay. Pero mga kapatid, hindi. May example tayo kay John, the beloved. Judas gave up, but John got up. Amen. Si Judas ay nag-gave up dahil sa pressure ng pera, sa pressure ng mga tao, sa pressure ng authorities, sa pressure ng kaniyang sariling lust or pita ng laman, sa kanyang sariling mga ambisyon. He gave up. He gave up the Lord. He gave up that relationship with the Lord Jesus Christ. Pero si John, hindi na-give up, mga kapatid. Ang ginawa ni John, siya ay nanatili. Hindi niya iniwan. Hindi siya tumakas. Amen. Nanatili siya sa ating Panginoong Hesukristo. The question tonight,